good morning po. So, pasyal po tayo mamaya. Hindi ko pa tatanggal yung tag ng ano natin. Binigay ni Sir Joey. Ayan. Sa Lawak, Pangasinan project. So, bigay niya po ito. Ay, shoutout po kay Sir Joey. Ayan. Ito, baka mayroon pang kakabit kaya. Ay, wala na. So, mamaya pupunta po tayo ng Paniqui tsaka sa Ordaneta project. So ayan po yung pupuntahan natin. Pero punta muna tayo sa pesto. So tumitingin kasi kami ng paggaganapan ng Christmas party ng mga tropa. So iniisip namin kung dito sa bahay tatanggalin namin ito, tapos dun sa likod kung anong mas magandang venue. Kasi ang isang ano namin, yung magbuhat-buhat ng mga pagkain, mga upuan, mga lamesa, yan yung iniisip namin, tsaka para makatipid na rin. So ito po yung pinag-isipan namin dito sa bahay. So dito magpaparking yung iba kasi mahirap dito, malit lang yung parking. So ito, ilalabas ko na lang itong mga sasakyan, baka i-park ko na lang dito, kaya doon banda para yung mga bisita dito na lang magpapark. So yun po yung isang iniisip namin, kung dito sa bahay o kaya may medyo maluwang naman itong bahay hanggang doon sa likod. So pwede yan, lagyan ng lamesa hanggang doon sa likod, o kaya sa pesto. Yun ang ano. So titignan namin ni Mrs. kung anong mas okay, ano yung mas hindi tayo mahirapan. So tara, punta muna tayo sa pesto. LV ang dapat abangan, vlog ng buhay, tower of inspiration, Mac Lagunilla, hindi nagkukulang, project after project, abot kamay ang may driver na tayo, ang sexy pa. Papakita ng legs. Doon sa highway. Okay. Opo, nasa highway na tayo. Bakit sa highway ka? Okay. So kabila kayo dumaan ko ya. Dito na tayo. Sige, tanggalin mo na. Okay. So itong isang prospect na paggaganapan. Ano dito? O doon? Dito maraming pwedeng pagparkingan. Maluwang din oh. Pwede pa yung mga pagkain sa loob. Pwede pa yung mga pagkain sa loob pag ano. Channel ni Papa. Okay, pwede. Saan yan? Sa Mapandan? Ay, Mangaldan? Ha? Ay, Anaw. Sige. Anaw kay Sir Jing Astraquillo. Tara na. Okay, so dito na lang daw, sabi ni Mrs. Maluwang-luwang. Dito na lang tayo mag-Christmas party. Ang bahay na to mga boss, steel frame lang po yan, tapos cladding, tapos hardiplex. So ang laking bahay, 2 story pa. Magkano kayo nagastos na? So papunta lang po tayo sa Sampot Paniqui Tarlac project. So gamit natin si Impress, si Suzuki Espresso. So si Mark Ranger hindi ko pa po ginamit kasi gusto ko pang ipayos yung injector nya bago natin gamitin yung unit na po yun, yung si Mark Ranger, para mas safe. So pag city driving lang pwede naman daw yun na gamitin. So ito muna gagamitin natin. Okay, dito naman tayo sa Sampot Paniqui Tarlac project. So medyo natagalan po tayo rito dahil sa puting.
sa foundation. So matubig. So kailangan naming pormahan yung mga bubuhusan namin para makapagposte po kami. So update po tayo rito. Okay, dito na tayo. Okay. Aso. May nagpapatugtog. Copyright tayo. Ayan. Dito si architect Ella. Kamusta na? Ha? Tatlo lang po yung pumasok ngayon. Tatlo? Nako. May LBM yung mga tropa mga boss. Ibigay sa akin si San Jason. Oh. Ano to? Ano? Suhol ba to? Ayun. Oh, shoutout po. Sinong shoutout mo? Shoutout mo ulit. Dati kape tayo? Dada. Sige. Ayan o. Stillman. All around. Pero, para dyan natin. Lintel. Lintel bin na pala yun. Okay, so update po tayo rito. Ayan o. 3 bedrooms bungalow residence. So 113 square meter. So ito po yung yung project. So last na punta tayo rito, hindi pa sila nakapag-slab dito sa baba. Tapos wala pang hindi pa po sila nakapag CHB laying. So ayan, nakapag na tayo. Asinta na. Ayun, meron na naman tayong background music. So lalagyan ko lang to na ng background music mga boss. So ito yung porch. Tapos dito yung daan natin papunta sa living room. So ito po yung mga bintana, may corner window, tapos awning window. So yan po yung detalye. So living area, dining, tapos doon may sliding door din po dyan papunta doon sa carport. Ayan, ito sa may garahe, tapos doon sa may dirty kitchen. So ito yung kitchen natin. Ayan. So pwede na rin po tayong mag lintel beam. So ayan, pinoporma na po nila yung para sa lintel beam natin. So pagkatapos nyan, siyempre mag-hollow blocks ulit tayo para doon sa pinaka roof beam nya. So yun ang susunod natin gagawin pagkatapos ng lintel beam. Ayan. So nakaporma na rin po yung mga tubo natin para sa CR. Mga para sa electrical, okay na rin. So ito po yung room 1, tapos common CR, room 2, tapos master bedroom. Ayan. Tapos yung toilet and bath ng master bedroom. Okay, so abang na rin yung para sa aircon natin, tsaka sa mga outlet. Okay. So tumagal lang po tayo rito kasi dun sa puting natin, so matubig, tapos kailangan pa natin magporma bago magbuhos. So yan po yung kaya natagalan tayo. So na-delay po tayo rito yung pinaka paanong bahay natin. So ngayon dire-diretso na. So makikita nyo, bumilis na kagad pagkatapos nating ma-flooringan ito, malagyan ng slab. So kukunti lang po yung pumasok ngayon. Kanina tatatlo lang. Ngayon nadagdagan naman. Nadagdagan ng ilan yung nadagdag? Isa? Na pumasok? O 4 na sila ngayon. 4 na sila. So nagka LBM siguro mga boss. LBM po sila. May hangover pa siguro sila. Kaya kukunti lang pumasok. So dito susunod na lang po natin ito, yung para sa carport natin. Okay. Ayos. So picturean ko muna. Ayan, shoutout kay Sir Marlon Dabe. Okay, so tara na. So bahala na si Architect Ella. Ingat po sir. Okay.
Ay, shoutout kay Sir Marlon Dade. Kabuluan na tayo mga boss. Okay, so ayan, nagparking ulit tayo rito sa may tower. So gilid lang ng daan yung project natin dito. So mag-update po tayo. Shoutout kay Sir Fernandez Lando. So konti lang po pumapasok dito mga boss. So hindi naman nagmamadali yung client natin dito. So gusto pa nga niya 1 taon pa. Oh, may tumutubo ng mga palay oh. So ito na yung perspective. So naiba ito sa mga ibang project natin ngayon. 3 bedrooms bungalow house residence. So ito pa yung perspective niya. So parang 4 aguas. Yes. Matubig. So matubig po yung dito. Yung lupa. So ginagamitan namin ng submersible. Katulad nito, tubig. Ito yung submersible natin. May humihigop ng tubig, tapos may nagbubuhos. Malakas pa yung sibol niya. O kulang pa ng tubig? Parang yung makina ko parang diminit. Kala ko kulang pa ng tubig. Ayan o. So pinopormahan pa rin natin. Nakailang poste na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pang 15 to. Malawang. So gamit natin dito generator. Wala pa yung temporary power natin dito. Hindi pa natin makikita kung saan yung kwarto, saan yung salas. Dito tapos na. Dito tapos na rin, pati dito. So pagkahukay, buhos na kagad. Ito malalim-lalim no. Nagtitibag siya. So pinoporman po namin bago kami mag buhos. Tapos habang nagbubuhos kami, siyempre may submersible kami. Minsan 2 submersible yung gamit namin para talagang walang tubig bago kami magbuhos mga boss. Sa ilalim ng araw nagsimula Yung mga tanim din tayo rito, kamatis, sitaw. Sitaw rin to. Iba kasi itsura ng mga sitaw dito eh. Sitaw malatoy. Atoy. Pechay. Oh. Parang nasa bahay kubo na tayo. Tapos atoy.
Sitaw din. Ay, karabasa na. Ay, so ajay. Karabasa. Iso pa ila ajay. Okra. Meron pala rito. Mabaling kayo glakaon. Ne? Pamulaan na sarata ng buo. Ne? Pwede na sila magtinda, oh. May kalamansi. Okra. Sahog lang ngayon. Ada sa pispanita. Ada? Ay ta? Agbandit kayo ano kata, no sa kuryente kayo. Ang problema kaya man. Yan po, pati sa loyo, tinanim na nila, oh. Ayos, kung ganyan yung lahat ng project, di makakatipid yung mga tropa natin. Basta tipamen nyo. O regalaga kayo pigardaso. No kastoy, mabalin kalding siguro kastoy na. Kamatis, oh. Ay, yung kamote. Kompleto na pala. Ayos, puro sariwa yung mga kain nila dito. Kulang lang sa spray. Puro butas-butas. Dito may kumukha dos, may dyan, mga pinagkukuryentehan nila. Tilapia. Saan yan yung na yan? Ano ba yan? Bakod ba yan o yung ano? Irrigation. Meron pala dyan. Pwede pala sila dun, eh. May kambing pa dun, oh. Kung gusto niyo. May kambing pa pala dun, eh. Yung kuryente natin dito sa Merkulis daw itatap. So yun yung sabi nung panel ko ba yun? Yan, so Merkulis daw nila ikakabit yan. So ngayon, yan lang muna yung gamit muna natin, generator. So marami na po tayong yan, napuntan yung generator na yan sa iba't ibang project natin, sa Alamino, sa Dasol, sa saan pa ba yung iba. Basta marami nang pinuntan yung generator natin. So nagamit naman natin, lalo na pag ganitong layout pa lang. So pag nilalakad po yung mga requirements, hindi pa nila nilagay yung kuryente, yan po yung ginagamit natin. So ganyan po yung yung pagbuhos namin dito, pinupormahan po namin, tapos buhos po kami. Yan, ganun din na naman doon sa susunod na poste natin. So hukayin, tapos popormahan, tapos bubuhusan. Habang binubuhusan, may submersible. So ganun po yung proseso namin dito, kaya medyo tumatagal. Masibol kasi yung lugar na ito, parang doon sa Paniki, yung kaninang pinaggalingan natin. Tapos yung proseso pala natin dito, so pagkatapos natin mag-grid beam ay mag-asinta na po tayo. Wall footing, tapos asinta na po tayo para sa wall ng bahay. So saka na lang tayo ihuli na po natin yung pagtatabon ng lupa sa loob ng bahay. So mauna tayong tawag doon, mag-asinta. Muna tayong mag-asinta bago tayo magtabon ng lupa para sa floor ng bahay. So ganun po yung diskarte natin. Doon sa tarlac naman, ang ginawa natin doon, so pagkatapos natin na mag-grid beam ay nag-slab na po tayo. Tapos saka tayo nag-CHB laying. Yun po yung ginawa natin doon sa samput. So dito so pagkatapos natin itong mabuhusan itong mga poste niya, mga pedestal niya, so papabricate tayo ng tie beam para dyan, tapos hollow blocks, tapos grid beam. So yun po yung susunod natin dyan.
So tie beam, wall coating, tapos grid beam po tayo. Yan po yung prosesong gagawin natin dito. So yung mga ginagamit nating pang forma pag nagbubuhos tayo, so hindi na sana kailangan ng mga ganyan kung hindi nagtitibag yung lupa. Yan problema, nagtitibag yung lupa, kaya pinoporman muna natin ng yero saka tayo nagbubuhos. So andun na po yung mga ibang yero, yung iba nakasalpak na doon, nakita nyo kanina. So ganun po yung ginawa natin. So pagkatapos nilang mahukay yan, poporman po natin siya ng yero para hindi magtibag yung lupa bago tayo magbuhos. So nagtitibag kasing lupa nito. Siyempre bago tayo habang nagbubuhos tayo, may submersible na naka dyan, sumasabay din na umihigop ng tubig. So importante kasi walang tubig yan bago natin buhusan. Tapos itong mga nakikita nyong mga mortal na yan, papatanggal din po natin yan, papalinisan po natin yan bago tayo magbuhos ulit yung mga nakakapit sa mga poste natin. Ito po yung sipol galing sa mga column natin, doon sa submersible. Lakas, parang nagpapatubig ka na rin. So malaking tulong yung submersible talaga. So ganyan din doon sa sa paniki. So sa paniki medyo pa ito parang doble yung sibol niya. Okay, so tara na. Ito pa yung project ko. Gilid lang ang daan. Yeah! Proud! So may nakabantay din ditong foreman tsaka apprentice natin, architect. So andyan po siya. So hindi ko lang siya naipakita dito sa vlog kanina.